Guni-Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang aking kwentong ibabahagi. Ito ay ang aking naging karanasan nung ako ay nagda-dumpster diving sa Amerika. Lumaki po ako sa bayan ng Pangasinan. Kasama kong naninirahan dito ang papa ko. Si mama ay sa Amerika nakatira. May iba na siyang pamilya doon. At si papa naman ay may sarili na ring pamilya. Pero hindi sila nagkaanak ng pangalawa niyang asawa. At dalawa naman ang naging kapatid ko sa pangalawang asawa ni mama. 2 taon lang nagsama ang mga magulang ko. Tapos hiwalay na agad. Hindi na raw nila mahal ang isa't isa. Mabait naman ang stepmother ko. Itinuring niya akong tunay na anak. Mas malapit pa nga ako sa kanya kaysa tunay kong nanay. Ako nga po pala si Natasha, 24 na taong gulang. Nag-aral ako ng kursong HRM, kaya lang hindi ko ito natapos dahil ang gusto ni mama na kunin kong kurso ay nurse. Mahirap lang po ang buhay namin sa Pangasinan. Tricycle driver si papa. Ang stepmother ko naman ay nagtitinda ng ihaw-ihaw sa tapat ng aming bahay. Kaya nagdesisyon si mama na sa Amerika ako mag-aral. Hindi naman ako pinigilan ni papa. Ang sabi pa nga niya, magiging maganda ang buhay ko doon. Pero kung ako ang masusunod, mas gusto ko kila papa kahit na mahirap ang buhay namin. Di nagtagal, naayos na lahat ang mga papeles ko papunta sa Amerika. Araw na ng pag-alis ko, sobrang lungkot ni papa at ng stepmother ko. Alam kong hindi lang nila pinapakita na umiiyak sila. At pagdating ko sa Amerika, tuwang-tuwa si mama. At ang 2 kong kapatid na si Eva, 16 na taong gulang, at ang kapatid kong lalaki na 14 na taon. Pina-enroll agad ako ni mama sa magandang eskwelahan dito sa Amerika. Alam kong napakamahal ng tuition fee sa universidad na yon, lalo pat nursing ang kinukuha kong kurso. Walang trabaho si mama, ang asawa lang niya ang naghahanap buhay. Pero maganda po ang trabaho niya. Isa siyang empleyado sa kilalang bilihan ng mga mamahaling sasakyan sa Amerika. Habang tumatagal po ako dito sa Amerika, ay nasasanay na rin ako. Hindi katulad nung unang dating ko dito na naiilang pa ako sa stepfather ko. Ngayon, close na kami. Tinuring niya ako na parang anak niya. Hanggang sa isang gabi, nagulat kaming lahat nang may kumatok sa aming mga pulis. Nadisgrasya si Uncle Paul. Yun po ang pangalan ng stepfather ko. Bumangga ang kotseng minamaneho niya sa isang truck na malaki. Sinamahan kami ng mga pulis kung saan dinala si Uncle. Nasa ICU siya. Wasak na wasak ang kotseng minamaneho niya. Nawalan daw ito ng preno, kaya sumalpok ito sa isang malaking truck. Halos hindi mo makilala si Uncle Paul sa mga tinamo niyang mga sugat sa katawan. Nakomatos si Uncle. Sa nangyaring trahedya sa pamilya namin, ay halos hindi mo na makausap si mama. Nakatulala ito at palagi siyang umiiyak. Ilang buwan din na nakomatos si Uncle at hindi nagtagal, binawian din ng buhay si Uncle Paul. Ito na yata ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko. Nagbago na ang lahat. Huminto muna po ako sa aking pag-aaral. Ang 2 kong kapatid ay huminto na rin sa kanilang pag-aaral.
at halos lahat ng pera ni Mama at Uncle Paul ay binayad nila sa ospital. At ang iba ay sa funeral service ni Uncle. Kaya nagpasya ako maghanap ng trabaho dito sa Amerika. At di nagtagal, nakahanap rin ako ng trabaho. Pinasok ako ng kaibigan kong Pilipina sa pinapasukan niyang trabaho. Caregiver po ako sa ospital ng mga matatanda. Simula nang namatay si Uncle ay parang wala nang ganang mabuhay si Mama. Lagi itong nakakulong sa kwarto niya. Pakiramdam ko, pinabayaan na niya kami. Alam kong nahihirapan na rin ang mga kapatid ko. Sanay kasi sila sa magandang buhay. Kasi nung nabubuhay pa si Uncle, lagi kaming kumakain sa mga mamahaling restaurant. Ngayon, laging pritong itlog at noodles ang ulam namin. Kailangan namin pagkasyahin ang sahod ko. Hindi lang naman pagkain ang binibili ko, nagbabayad din ako ng tubig at ilaw. May mga pagkakataon pa nga na gusto ko na ring sumuko. Parang gusto ko nang iwan sila Mama sa Amerika. Kaya lang hindi ko magawa. Naiisip ko, paano na kaya sila pag umuwi na ako? Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako, napansin ko ang 4 na tao na nangangalakal ng mga basura sa mga malalaking basurahan na nakalagay sa likod ng restaurant na malaki. Nakita akong may sinisilid sila sa mga plastic bag at tuwang-tuwa sila. Kaya nagmadali akong lumakad papunta sa kanila. Namangha ako sa aking nakita, pagkarami-raming pagkain. Habang nakatayo ako, napansin ako ng isang babae. Tinanong niya ako kung gusto ko rin daw kumuha. Una nagdalawang isip muna ako, baka kasi marumi ang mga yon. Naisip ko rin na hindi naman itatapon yun kung pwede pa. Kaya lang nang hinayang ako sa mga pagkain, kaya nakikuha na rin ako. Ang daming prutas at iba't ibang klase. May saging, mansanas, orange, grapes. Pinili ko yung mga pwede pa. Kumuha rin ako ng gulay at iba't ibang klase ng gulay. May repolyo, talong, broccoli, patatas at tuwang-tuwa ako sa mga nakukuha ko. May isda, hotdog, karne at mga mamahaling mga ham. Hindi pa expired ang mga ito. Yung iba 2 araw bago pa mag-expired. Halos hindi ko na mabuhat ang dala kong mga plastic bag sa dami ng pagkain na kuha ko. Hugasan ko daw ang mga ito ng baking soda ang sabi ng isang nagda-dumpster. Araw-araw daw nagtatapon sa restaurant na yon. Pag-uwi ko sa bahay, nagulat ang mga kapatid ko sa mga dala kong pagkain. Saan ko daw kinuha ang mga yon? Kwento ko sa kanila na sa basurahan ko ito kinuha. Sinabi ko na malinis ang mga pagkain na nanggagaling sa restaurant. Ayaw nilang maniwala, ang akala nila binibiro ko lang sila. Nagluto ako ng masarap na gulay at nagprito ng karne. May panghimagas pa kaming mga prutas at kinabukasan, masarap ang aming almusal at may masarap na maiiwan akong ulam kila Mama. Naisip kong napakalaking tulong nito sa amin. Kaya pagkagaling ko sa trabaho, pumunta agad ako sa likod ng restaurant. Napaaga yata ako, wala pa yung mga kasama kong kumukuha kahapon, ang sabi ko sa sarili ko. Nakita akong may 3 basurahan na nilabas ang 3 staff ng restaurant. May lumapit agad na isang babae sa isang basurahan. Agad niya itong ibinukas, kaya dali-dali rin akong lumapit sa isang basurahan. Ibinukas ko ito, napawaw ako sa dami ng itlog at tinapay. Kumuha ako ng malaking plastic sa basurahan.
Doon ko nilagay ang mga itlog na nakuha ko. Kumuha ako ng 10 tray at mga tinapay. Sari-saring tinapay, hindi pa nga mga expired. Mabuti na lang at nauna ako. Bigla kasing dumating na ang mga kumukuha ng kalakal dito. Nag-aagawan na. Tinabi ko ang mga nakuha ko sa gilid at muli na naman akong naghalungkat. Pati mga gatas tinapon nila. Grabe talaga sila magtapon ng pagkain. Naalala ko sila papa, kung malapit lang sana sila, mabibigyan ko sila ng mga pagkain na kukuha ko sa basura. Pagdating ko sa bahay, nakaluto na. Si mama daw ang nagluto, sabi ng mga kapatid ko. Masayang masaya ang mga kapatid ko sa daming nadala kong pagkain. Halos araw-araw na akong nagda-dumpster diving. Talagang napakalaking tulong nito sa pang-araw-araw naming pagkain. Mula nga nang nagda-dumpster ako, nagluluto na uli si mama. Tapos, inaayos niya yung mga pagkain na kukuha ko sa pagda-dumpster. Dati, pag binukas mo yung refrigerator namin, puro tubig ang laman. Ngayon, punong-puno siya. Kaya yung iba, pinapamigay ni mama. Hanggang isang gabi, nagkagulo sa pinagda-dumpsteran namin. Nag-away ang dalawang kasama kong kumukuha. Kaya itinigil muna ang pangunguha rito. Nalungkot ako nang hinayang ako sa mga pagkain. Kung hindi sana nag-away ang dalawa, di sana makakapag-uwi na naman ako ng pagkain sa amin. Uuwi na sana ako nang naalala ko na wala na pala kaming mga sabon sa bahay. Kaya dumaan ako sa grocery para bumili. Papasok na sana ako sa grocery nang nasalubong ko ang isang lalaki na may tulak-tulak na isang malaking basurahan. Sinundan ko ito ng tingin. Tumayo muna ako sa labas. Maya-maya may isa na namang basurahan ang inilabas. Lihim ko itong sinundan. Nakita kong napakaraming basura ang itinapon sa dambuhalang basurahan. Tuwang-tuwa ako, walang katao-tao. Kaya nang umalis na yung lalaki, agad akong sumilip sa basurahan. Nakita ko agad ang napakaraming tsokolate. Inilagay ko agad ang mga ito sa plastic. Napuno ko agad ang isang plastic bag. Nakakuha pa ako ng napakaraming cookies at mga keso. Ang lalim na ng iba, hindi ko na kayang abutin. Kaya itinabi ko muna ang mga nakuha ko. Bago ako bumaba sa ilalim ng malaking basurahan, napakarami ng tapon hanggang sa nakarinig ako ng sumisit-sit. Kaya napahinto ako sa pagkuha. Medyo kinabahan ako at laking gulat ko nang may isang babae na nakatayo sa likuran ko at may isa pang matanda na nakatayo sa gilid ko. Natakot ako kaya sumampa agad ako sa gilid ng basurahan para tumalon. Nang biglang may humawak ng mga paa ko. Paglingon ko, hawak-hawak ito ng babae. Pilit niya akong hinihila para hindi ako makatalon. Sigaw na ako ng sigaw, iyak na ako ng iyak sa sobrang takot. Maya-maya lang, katabi ko na ang babae. Umiiyak ito at parang may gusto siyang sabihin. Nararamdaman ko na lang na nahilo ako at nagulat ako nang nagising ako na nasa loob pa ng malaking basurahan. Bigla akong tumayo nang biglang lumitaw sa harap ko ang matanda. Napasigaw ako ng napakalakas nang biglang may dalawang lalaki na tumulong sa akin para makalabas ng malaking basurahan. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Halos hindi ako makapagsalita. Inalalayan ako ng dalawang lalaki at pinainom nila ako ng tubig. Kwento ng isang lalaki na may nagmumulto raw sa basurahan na yon. Kaya maraming natatakot manguha rito. May itinapon daw na 2 bangkay sa basurahan na yon. Kaya simula noon ay kinakatakutan na ang basurahan na yon.
Nang naramdaman ko na okay na ang pakiramdam ko, nagpaalam na akong umuwi. Kinuha ng lalaki sa gilid ng basurahan ang mga nakuha kong pagkain. Ibinigay niya sa akin. Habang naglalakad ako ay hindi ko maiwasang matakot pag naaalala ko yung nangyari. Pag-uwi ko, malayo pa lang ako. Pagkakita sa akin ni mama ay tuwang-tuwa siyang sinalubong ako. Kinuha niya agad ang mga dala kong bag. Bigla akong yumakap kay mama at umiyak na ako ng umiyak. Kwento ko kay mama kung anong nangyari sa akin. Ang sabi ng mama ko, kaya daw nagpapakita ang mga multo sa akin ay humihingi sila ng dasal. Hindi raw matahimik ang mga kaluluwa nila. Kaya nagpapakita sila. Nang gabi na yon, halos hindi ako makakain at parang pakiramdam ko ay laging may nakatayo sa likuran ko. Kaya nang gabi na yon ay magkasama kaming natulog ni mama sa silid nila uncle. Kinabukasan, pagising ko, mabigat na mabigat ang pakiramdam ko, pero pinilit ko pa rin pumasok sa trabaho ko. Oras na nang uwian ko sa trabaho, habang naglalakad ako pa uwi, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magda-dumpster diving. Nagpatuloy ako sa paglakad, nakita ko na pwede na uling manguha ng basura sa dati kong pinagkukuhaan. Marami akong nakitang kumukuha. Nang bigla ako nagulat nang nakilala ko kung sino yung mga nagkakalkal na mga basura. Si mama at ang mga kapatid ko. Nagmadali akong lumakad para puntahan sila. Tinawag ko si mama at ang mga kapatid ko. Nagulat sila nang nakita nila ako. Sinabi ni mama na gusto nilang makatulong sa akin. Habang nagsasalita si mama, ay kitang-kita ko na masayang-masaya siya sa kanyang ginagawa. Tuwang-tuwa siya pag nakakakuha siya ng mga karne at isda, samantalang kapatid ko ay mga prutas. Kumuha na rin ako ng plastic bag para mangalkal. Nang marami na kaming nakuha, naisipan na naming umuwi na. Kaya nang gabi na yon ay masaya naming pinagsaluhan ang mga pagkain nakuha namin sa basurahan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.